16-man pool ng Gilas Pilipinas pag-uusapan natin ngayon. Pero teka lang, paano naging 16 yan? Sino ba yung nadagdag? Meron bang natanggal? Tara, breakdown natin dito. According sa reports, nagdagdag sa Gilas Pilipinas pool sina RJ Abarrientos at Quentin Millora Brown sa latest update. Pero kung bibilangin mo, sabi nila 16-man pool na raw. E teka, paano naging 16 kung dalawa lang ang nagdagdag? Pasok pa rin ba ang original 12-man lineup? So kung ganun, sino ba yung additional 4? May natanggal ba? Tara, isa-isahin natin. Sagutin natin agad ang isa sa mga tanong. Pasok pa rin ang original 12-man lineup ng Gilas Pilipinas. Pero sino ba yung additional 4? Unahin natin si Japet Aguilar. Si Japet, mga ka-Pinoy Step, ay OG ng Gilas. Nakalaro siya sa lahat ng Gilas tournaments under Coach Tim. Pero alam niyo ba, technically, reserve player lang talaga siya. Kaso, kada window, kada tournament, laging may injury sa roster. Kaya ayun, laging tinatawag si Japet. At hindi naman sayang, alam naman natin ang hatid niya sa Gilas. Veteran leadership, athleticism, rim protection, at syempre, yung Japet time na signature highlight sa bawat laro. Next, Ange Kwame. Naalala niyo pa ba siya? Siya yung naturalized player natin under Coach Tab Baldwin. Hindi pa siya nakalaro under Coach Tim Cone. Dahil ayon sa FIBA rules, isa lang ang naturalized player na pwede maglaro sa bawat tournament. So bakit nandito si Ange? Insurance. Kung sakaling hindi makakalaro si Justin Brownlee, may backup si Coach Tim Cone. Next, RJ Abarrientos ng Barangay Ginebra. Actually, kasama ni si RJ dun sa 4 na additional players na in-announce natin last July. So hindi na talaga siya totally bago. Pero ngayon, confirmed na part pa rin siya ng expanded pool. Young gun, mabilis, fearless, perfect combo para sa triangle offense ng Gilas system ni Coach Tim Cone. Lastly, ang pinakabagong dagdag, Quentin Millora Brown. Siya yung big man na kamakailan lang nagbago ang status niya sa FIBA. Ngayon, considered local player na siya, na in-announce natin before na private lawyers ang nag-asikaso. So, ibig sabihin, eligible na siya maglaro as a Pinoy at malaking tulong sa depth ng frontcourt natin. Pero syempre, kung may nadagdag, may mga nawala rin. Sino ba yung mga nawala? Una, si Mason Amos. Kasama ni Japet sa original reserve list at siya lang ang collegiate player natin sa pool. May mga laro na siya dati, pero very limited minutes. Kaya this time, mukhang nag-decide na talaga ang Gilas na wag na muna siyang isama. Pangalawa, si Troy Rosario. Kasama rin siya dun sa idinagdag noong July, pero ngayon, wala na sa listahan. Pangatlo, Renz Abando. Kasama din siya sa pool noong July to August, pero hindi nakapag-practice dahil sa ibang commitments. Wala siya ngayon sa pool. At panguli, si Xavier Lucero. Hanggang ngayon, unclear pa rin yung status niya kung considered ba siyang local o hindi. Kaya malamang, yan ang dahilan kung bakit hindi pa siya officially kasama sa pool. So ayun mga ka-Pinoy Step, kaya pala naging 16-man pool. Original 12-man lineup, check, plus 4 reserves, Japet Aguilar, Ange Kwame, RJ Abarrientos at Quentin Millora Brown. At kung titingnan mo, strategic to. May veteran presence, may athletic bigs, may fresh energy. Coach Tim Cone is clearly building flexibility para ready ang Gilas sa kahit anumang lineup o laban. Ngayon, gusto namin marinig kayo. Sino sa tingin nyo ang pinaka-game changer sa bagong Gilas pool? Comment down below. Don't forget to like, share at subscribe dito lang sa The Pinoy Step para lagi kayong updated sa mga latest na balita na walang halong fake news. Dahil dito sa Pinoy Step, andito tayo para sa bawat step ng Gilas Pilipinas. Przeciwko Walcerowskiemu. Słyszymy reakcję kibiców z Filipin.